Hi friends! Magluto tayo ng pansit bihon at lechong kawali. Let's go! At ang mga sangkap na kailangan natin. Kailangan natin ng pork. Kailangan po natin ng bawang or garlic. Sibuyas or onion. Kalamansi. Isang pork cubes. Salt or asin. Pepper or paminta. Soy sauce. Oyster sauce. Repolyo or cabbage. Sayote at carrots. Pansit bihon. Chicken liver or atay ng manok. Boiled quail eggs. Shrimp. Simple lamang ang mga sangkap na kailangan. Pwede nyo rin gamitin ang ibang klase ng pansit kagaya ng pansit canton or pansit lomi. Pwede rin gumamit ng pansit Mickey. Umpisahan na natin magluto ng pansit bihon. Kailangan muna nating kumuha ng ilang pansit bihon at ibababad natin to sa tubig. Nang sa gayon, pag niluto na natin ang ating pansit, ito ay malambot na. Maaaring putulin ng paunti-unti ang pansit bihon at ilagay sa isang malalim na lagayan at lagyan ng kaunting tubig. Ibabad lamang ito. Magluto na tayo. Ilagay sa kawali ang taba ng baboy, halu-haluin at hayaan itong magmantika. Hindi na kailangan gumamit ng mantika. Lulutuin lamang natin yung taba ng baboy hanggang sa magmantika ito. Yung mantika na lalabas dito, ito ang gagamitin natin para igisa ang ating bawang at sibuyas. Takpan nyo lamang ito para hindi kayo matalamsikan ng mantika. Iintayin lamang natin na maging brown at maluto ang taba ng baboy bago natin ilagay ang ating bawang. Itabi lamang sa gilid ng kawali ang taba ng baboy at igisa na natin ang ating bawang. Halu-haluin natin ito. Hiwain ng maliliit na piraso ang bawang at sibuyas para mas maging malasa ang ating pansit bihon. Haluin mabuti at hayaang maging brown ang ating bawang. Pagkalipas ng ilang minuto, ilagay na natin ang ating sibuyas at tigisa rin ito, kagaya ng ginawa natin sa bawang. Hahaluin lamang natin itong mabuti. Pag nag-brown ng kaunti, ilagay na natin ang ating karne. Haluin muli. Maaari na nating lagyan ng tubig. Isang basong tubig lang muna ang ilagay natin. Haluin ulit. Lagyan din natin ng soy sauce or toyo. Kung gaano karaming toyo ay depende po sa kung gaano kadami yung ating ilalagay na karne. Lagay na rin natin ang oyster sauce. Maaaring lagyan ng 3 kutsarang oyster sauce. Lagyan na rin natin ng paminta at ng asin. Kaunting asin at paminta lamang muna ang ating ilalagay. Mamaya, pag kumulo na itong ating nilulutong karne, ay titikman natin para malaman natin kung kulang pa sa alat ang ating niluluto. Kung mayroon kayong pork cubes sa bahay, lagyan nyo rin po ng isang pork cubes. Haluin lamang ng mabuti bago takpan at hayaan natin itong kumulo ng 30 minutes. Titignan lamang natin palagi ang ating niluluto para hindi siya maubusan ng tubig. Maaaring pakuluan ito ng 45 minutes kung gusto niyo ng mas malambot na karne. Pagkalipas ng 30 minuto, ilagay na natin ang atay ng manok or chicken liver. Hahaluin ulit natin ito para maging pantay ang pagkakaluto. Tatakpan at pagkalipas ng 10 minuto ay ilagay na natin ang ating mga gulay. Lagay na natin ang ating sayote at carrots. 5 minuto lamang natin itong papakuluan dahil lalambot masyado ang ating gulay at hindi maganda yon. Takpan muli at maghintay ng 5 minuto.
Pagkalipas ng 5 minuto, haluin muli. Ilagay na natin ang ating repolyo. Kalahating repolyo lamang ang ilalagay natin dahil mamaya, pag niluto na natin yung pansit bihon, saka natin ilalagay yung kalahating repolyo. Takpan muna natin at maghintay tayo ng 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto at luto na, itabi natin ang kalahati sa naluto na nating gulay. Ilagay lamang natin ito sa isang lagayan para mamaya lalagyan natin ng toppings yung ating pansit. Dito tayo kukuha. Maaari na nating ilagay yung ating pansit bihon na binabad kanina. Ilagay lamang natin ng mabuti at haluing mabuti para maging pantay-pantay ang pagkakaluto ng ating pansit bihon. Tiyagain natin na mahalo ito ng mabuti. Para maging pantay-pantay ang pagkakaluto ng ating pansit, hahaluin natin ito. Kailangan lamang na maging pantay ang kulay nito para siguradong maluto ng maayos ang ating pansit bihon. Hahaluin ng mabuti. Kung mas gusto nyo ng pansit canton, canton po ang gagamitin ninyo. Or Mickey, maaari din gumamit ng pansit lomi. Pag nahalo na natin ng mabuti, lalagyan na natin ng kalamansi. At mamaya ulit ay hahaluin. Lagyan nyo pa ng kaunti pang tubig kung sa tingin nyo ay kulang pa sa tubig. Kung sakaling makulangan ng tubig, dadagdagan nyo lamang po ito para hindi po maging tuyot ang ating pansit bihon. Takpan muna natin at hayaan natin itong maluto ng 5 minuto. Narito po yung ating itinabing gulay. Ito po yung tatoppings natin sa mamaya sa ating pansit bihon. Ilagay na natin yung ating hipon or shrimp. Hahaluin ulit natin ito. Huwag nating hayaang masyadong maluto ang shrimp dahil titigas po ito pag nasobran sa pagkaluto. Hahaluin nyo lang pong mabuti at titignan nyo lamang yung magiging kulay ng shrimp. Kailangan po ay light pink lang ang kulay niya. Iligay na rin natin yung natira pang cabbage o repolyo sa ating pansit bihon at hahaluin muli. Hahaluin natin mabuti para maluto po ang ating cabbage o repolyo. Saglit lamang po at maluluto na po ang ating repolyo at yung hipon na inilagay natin kanina. Pag nangyari po yon, ilalagay naman na po natin yung ating quail eggs dahil luto na po ang ating pansit bihon. Huling-huli po natin itong ilalagay. Maaari kasing madurog ang quail eggs kaya huli itong ilalagay. Ayan, luto na ang ating pansit bihon. Iluluto naman po natin yung ating lechong kawali. Kanina po ay pinakulaan ko na po ito ng 1 oras. Ito po yung mga sangkap ng lechong kawali. Kailangan lamang po natin ng MSG, salt, at pepper. Pero pag pinakulaan po natin to, kailangan po nating lagyan ng asin, paminta, dahon ng laurel, sibuyas at bawang ang ating tubig. Papakulaan lamang po natin yung ating pork belly ng 1 oras. Dito po makikita nyo, nilalagyan ko po ng asin, paminta at kaunting MSG yung ating karne. Mamaya po ay mamasahihin po natin ito. Ganyan po, irarab lang po natin ng mabuti yung ating salt, pepper at yung ating MSG para po magkaroon po ng lasa yung ating karne. Tutusukin rin po natin ng tinidor ito para lumabas po yung mga mantika. Habang nilalagyan po natin ng sangkap tong ating karne, kanina po ay isinalang ko na po yung kaldero at nilagyan ko na po ng mantika. Para habang ginagawa po natin ito ay umiinit na po yung ating kaldero na may mantika kung saan natin ipiprito ang ating lechong kawali. Kailangan nakalubog sa mantika ang ating lechong kawali. Pag natapos po natin gawin ito, mamaya po, kailangan po na mainit po yung ating kaldero na may mantika bago natin ilagay yung ating karne. Para sigurado pong maluto ng maayos,
ang ating lechong kawali. Okay na, isalang na po natin ito. Unti-untiin nyo lamang po ang paglalagay para hindi po kayo matalamsikan. Hindi ko na po ito na ipakita sa inyo dahil medyo delikado po yung pagluluto ng lechong kawali. Pagluto na po, babalik na rin po natin ito. Dahan-dahan lamang po para hindi kayo matalamsikan. So, ganito po yung itsura niya. 3 beses nyo po siyang ipiprito. 3 beses nyo po ipiprito yung pinakabalat lamang po para maging crispy po siya. So, ayan na po yung itsura niya. Hiwain nyo rin po ng maliliit na piraso yung ating lechong kawali. Ganito na po yung itsura niyan. Tara na, kumain na tayo ng pansit bihon at lechong kawali. Napakasimple lamang pong magluto ng pansit bihon at lechong kawali. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!